Pa-share naman mga Lodi. At heto na po ang una na si Lodi Anisa Dico, Lodi WJDJDJDKDK, Lodi Alrose Acon, Lodi Monterde J. Ann, Lodi Yepskay Anor, Lodi Mark Ban Albanyo, Lodi Marvin Aceron, Lodi Matalino Ako, Lodi Binor Naser, Lodi Beda Bagay Jr., Lodi Taho Escalante. Maraming salamat po sa inyong lahat, at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-4 na pong kabanata, sa pagpapatuloy. Napalingon ang ating bida kay Remay, at doon niya ito nakitang nakatayo sa gilid ng bangin, ang kanyang anyo ay tila natatabingan ng hangin at katahimikan, habang ang sitwasyon ay biglang naging mas mabigat at mapanganib sa isang iglap. At mula sa gilid ng bangin ay makikita ang paa ni Remay na unti-unting lumalapit sa pinakadulo. Habang ang maliliit na bato sa ilalim ng kanyang yapak ay dahan-daang nahuhulog, sunod-sunod na bumabagsak sa kailaliman hanggang sa marinig ang mahinang pagtilamsik sa tubig sa ibaba. Na lalong nagpaparamdam ng panganib at bigat ng sandali. May nag-aalalang tingin si Remay nang lumingon siya sa ating bida, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan at emosyon. Habang nakatingin sa ating bida, makikita ang dibdib nitong marahang umaangat sa malalim na paghinga, at sa kabila ng kaguluhan ay malinaw ang kanyang tinig nang sabihin niya, "Remay, huwag kang aalis sa tabi ko," habang ang bawat salita ay puno ng pag-aalala at taimtim na pakiusap sa gitna ng mapanganib na sandali. Ngunit ang commander na si Hajok Sim na humahabol sa kanila ay malamig na nagsalita na tila tapos na ang kanilang swerte. At agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na tapusin na ang ating bida at kunin ang dalaga. At nang marinig yun ni Remay, agad na nagsalubong ang kanyang mga kilay at bahagyang lumiit ang kanyang mga mata habang nakatitig sa ating bida. Mabilis na sumugod ang mga kalaban patungo sa kanya, sabay-sabay at walang pag-aatubili, ngunit sa isang iglap ay nakaporma na rin siya. Ang kanyang tindig ay naging matatag at handa. Habang nakikipaglaban ang ating bida, patuloy ang mabilis na galaw ng kanyang katawan, sinabi ni Remay sa isip na kasalanan ko ang lahat. Habang napako na lamang sa kanyang kinatatayuan, pinapanood ang lahat. Sinabi pa niya sa isip na kung hindi sana ako naging napakatigas ng ulo. At hindi sana ako nagpumilit na umalis. Dagdag pa niya habang napapikit na napababa ng ulong sinabi na, marahil ay hindi na sila mapapahamak sa ganitong sitwasyon. Makikita na napatumba niya ang 4 na kalaban sa mabilis at malulupit na galaw, ngunit sa kanyang pag-angat ng tingin ay bumungad pa rin ang napakaraming kalabang nakatayo sa kanyang unahan, handang sumugod anumang sandali. Malalim na ang kanyang paghinga habang nakatayo, ang dibdib ay mabilis na umaangat bumababa, at nakatitig siya sa mga kalaban na may nangangalit na mga mata, punong-puno ng determinasyon at galit, habang ang paligid ay tila muling humihigpit sa bigat ng paparating na panibagong sagupaan. Mabilis na sumusugod ang mga kalaban patungo sa kanya, sabay-sabay at walang pag-aatubili, habang sa kanyang isipan ay dumaan ang mabigat na katotohanan na wala na kaming matatakbuhan. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang sibat, tumigas ang kanyang tindig, at sa gitna ng kaguluhan ay muling umigting ang kanyang pasya na sinabi pa sa isip na pero, kailangan ko siyang protektahan. Kasabay noon ay agad niyang sinalubong ang mga paparating na kalaban, muling sumiklab ang banggaan sa pagitan nila sa gitna ng lumalalim na tensyon ng labanan. Habang patuloy ang laban, napasabi siya sa kanyang sarili habang naiisip niya ito na wala akong kapangyarihan at nabigong magprotekta. Wala akong kapangyarihan at pinabayaan. Maging ang mga tumulong sa akin ay lumisan na rin. Tumigas ang kanyang tingin habang muling bumalik ang determinasyon sa kanyang mga mata. At sa kanyang isipan ay mariin niyang inulit na pero si Remay. Hinding-hindi ko hahayaang mawala siya. Kasabay ng matibay na pasyang yon, mabilis niyang tinusok ang kanyang sibat. Tuloy-tuloy at walang pag-aatubiling sumasalubong sa mga kalaban. At mapapakinggan ang marahas na sigaw sa paligid habang ang mga espada sa lupa ay bumabagsak at ang dugo sa lupa ay makikita. 2 kalaban ang sabay niyang tinusok ng kanyang sibat sa mabilis at eksaktong galaw, dahilan upang mapa-atres ang mga ito habang muling nabasag ang kanilang pagsugod. Agad na bumagsak ang 2 kalaban sa lupa matapos matamaan, ang kanilang mga katawan ay napahandusay habang ang kanilang mga mata ay nanatiling nakadilat. Tila nagulat ang mga kalaban sa nangyari, nanlaki ang kanilang mga mata habang bahagyang umatras, hindi inaasahan ang bilis at lakas ng pag-atake. Sa di kalayuan, makikita si Hajok Sim na nanginginig ang katawan sa matinding galit, mariing nakakuyom ang kanyang kamao hawak ang espada. Habang nangangalit ang kanyang ngipin,
Sa boses na puno ng puot. Binigkas niya, kayong mga walang kwentang lapastangan. Anong ginagawa ninyo? Isang ipis lang siya. Makikita ang ating bida na mabilis na winasiwas ang kanyang sibat sa unahan. Humiwa ito sa hangin na may kasamang puwersa na tila nagpapabigat sa paligid. Makikita rin na tumatagaktak ang pawis ng ating bida habang malalim at mabigat ang kanyang paghinga. Bakas ang pagod ng matinding labanan sa kanyang katawan, ngunit nananatili siyang nakatayo at nakatutok sa harapan. Sa kanyang isipan ay mariin niyang sinabi na kaunti na lang. Kaya ko pang magpatuloy. Mula sa likuran ng hanay ng mga sundalo, biglang si Hajok Sim ay tumalo ng mataas sa ere. Mabilis at diretso ang kanyang galaw habang bumabagsak ang kanyang presensya patungo sa ating bida, na sinisigaw pa nito na napakakulit mong munting lapastangang ipis. Napasalubong ng kilay ang ating bida, bahagyang lumiit ang kanyang mga mata habang nakatutok ang tingin kay Hajok Sim na papabagsak sa kanyang direksyon. Sa kanyang isipan ay mabilis na sinabi niya sa isip na sa wakas. Siya na mismo ang kumikilos. Mas hinigpitan niya ang hawak sa sibat at nagpatuloy sa pag-iisip na mabuti. Iniisip ko pa kung paano ako makakalapit. Habang patuloy ang pagbagsak ni Hajok Sim, muling umigting ang determinasyon ng ating bida, at sinabi pa sa isip na at ngayon, kusa na siyang papalapit sa akin, isang malakas na paghampas ng espada ang pinakawalan ni Hajok Sim, ngunit agad itong nasalo at naharang ng sibat ng ating bida. Sa mismong banggaan ng kanilang sandata, makikitang tila yumuyuko ang hangin sa lakas ng puwersang nagbanggaan. Makikita ang pagkaputla ng ating bida, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata habang nakatitig sa kalaban. At pagkatapos, isang bigla at napakalakas na puwersa ang sumabog mula sa banggaan ng kanilang sandata, na agad na nagpatalsik sa ating bida palayo. Dumulas ang kanyang mga paa sa lupa habang pilit niyang kinokontrol ang sarili sa pag-atres, at muling umigting ang tensyon sa pagitan nila ni Hajok Sim. Napaluhod ang ating bida sa isang tuhod, habang ang isang kamay niya ay nakadiin sa lupa upang hindi tuluyang matamba, mabigat ang kanyang paghinga at bakas ang pagod sa kanyang anyo. Sa kabila nito, nanatiling nakatutok ang kanyang tingin kay Hajok Sim. Nakangiwi ang mukha ng ating bida habang pilit niyang binabawi ang lakas mula sa pagkakaluhod. At sinabi niya sa isip na anong uri ng kapangyarihan ito. Sinabi ni Hajok Sim habang nakatayo ng matatag, ang kanyang tinig ay kalmado ngunit puno ng paninindigan. Ngayon nakikita ko na ang iyong martial arts. Ito ay hindi kumpleto. Nagulat ang ating bida sa kanyang narinig. Bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata habang nanatiling mariin ang kanyang tingin kay Hajok Sim. Nakangising sinabi pa nito sa kanya na kaya pala mukhang masyadong magarbo ang footwork mo para sa estilo ni Gang Salga. Siguro ay naghalo ka ng iba pang martial art. Naghihintay lang akong masuri ang pinagmulan mo. At sa isang palitan lang, naintindihan ko na. Dahan-daang inilagay ni Hajok Sim ang kanyang espada sa kanyang balikat habang nakatayo ng may kumpiyansa. Ang kanyang tindig ay kalmado ngunit mabigat ang presensya. Sa mahinahong ngunit mapanuring tinig ay sinabi niya sa ating bida, wala kang sapat na internal strength para itapat sa footwork na yan. Dagdag pa ni Hajok Sim habang bahagyang pinaikot ang kanyang paa sa harapan, ang kanyang galaw ay maingat ngunit may kumpiyansang kontrol sa espasyo sa paligid niya. Na sinabi na maaaring gumana ito laban sa mga walang pangalan, pero ang mga tunay na master ay hindi magpapalinlang dyan. Ngayon, ipakikita ko sa iyo ang tunay na martial arts. Mabilis na sumugod si Hajok Sim patungo sa kanya. Ang kanyang galaw ay diretso at mabigat na may dalang matinding puwersa, habang may bahagyang ngisi sa labi ay sinabi niya, na subukan mong pigilan ito, Song Baek. Malapit na si Hajok Sim sa kanya, mabilis at mabigat ang paparating na atake. Hinawakan ng ating bida ng mas mahigpit ang kanyang sibat. Iniangat ito upang salubungin ang pagsugod. At isang malakas na pagsabog ng hangin ang sumabog sa pagitan nila nang magbanggaan ang kanilang atake, dahilan upang kumalat ang alikabok at puwersa sa paligid. Sa gitna ng kaguluhan, makikita ang mabilis na palitan ng galaw sa ere, tila mas mabilis kaysa sa mata ng karaniwang tao. Nakangisi si Hajok Sim habang patuloy ang kanyang agresibong pagsugod, at sa mapanuyang tinig ay sinabi niya, masyado kang mabagal. Kaawa-awa naman, sobrang bagal mo. Dagdag pa ni Hajok Sim habang mabilis na umaatake sa ating bida. Sunod-sunod at walang tigil ang kanyang galaw, ang boses niya ay puno ng pang-uudyok at panghahamon na anong problema. Nasaan na ang kumpiyansa mo kanina?
Ipakita mo sa akin kung gaano kagaling ang Yunggang Solgus style. Makikita sa ating bida na bahagyang nahihirapan na napangiwi ng mukha. At pagkatapos, nag-ipon ng lakas ang ating bida at biglang kumilos ng may buong bigat at timing, inilabas ang kanyang kasanayang Gang Salga style, Iron Hammer Strike. Tahimik lamang na hinintay ni Hajok Sim ang paparating na atake. Hindi siya umatras ni isang hakbang. Sa gitna ng pagigting ng hangin at lakas ng Iron Hammer Strike, nanatili siyang nakatayo, kalmado at walang bakas ng kaba. At ilang sandali pa, makikita ang bahagyang pagngisi ni Hajok Sim na sinabi na ano. Kaya mong gayahin ang Spear Aura? Hindi masama. Itinaas ni Hajok Sim ang kanyang espada. At sa sandaling yun ay unti-unting lumalabas ang maitim na enerhiya sa hangin, paikat at mabigat ang daloy na tila humihigop ng hangin sa paligid. Na sinabi niya na pero isa lamang itong murang panggagaya, ang tunay na kontrol ng internal energy ay ganito. Winasiwas ni Hajok Sim ang kanyang espada, at sa paggalaw na yun ay kumawala ang isang guhit ng enerhiya sa hangin, tila humihiwa sa espasyo habang papalapit sa ating bida. Makikita ang guhit ng enerhiya sa hangin na tila hugis buwan. Diretso at mabilis na humahataw patungo sa ating bida. Sa isang iglap ay tumama ito sa kanya, dahilan upang mapasigaw siya sa matinding sakit habang napaatras ang kanyang katawan mula sa lakas ng impact. Habang makikita ang dugo sa mukha ng ating bida, nakangiwi siya sa sakit at pagod, pilit na pinatatatag ang sarili sa gitna ng epekto ng atake. Na sinabi sa isip na hindi kung magpapatuloy ito. Hindi niya ito naituloy. Habang nanunood si Rimei sa labanan, tahimik siyang nakatayo at pinagmamasdan ang bawat galaw nila. At sa kanyang isipan ay mabigat niyang naisip, maging ako, na walang alam sa martial arts, ay nakikita ito, ang taong yan ay higit pa sa kaya ni Songga. Sandaling bumigat ang kanyang pakiramdam habang idinagdag pa niya sa sarili, pabigat lang ako kay Songga. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang labanan na mas lalong umiigting sa harap niya. Tinamaan ng malakas ang ating bida, napaatras ang kanyang katawan mula sa bigat ng impact habang muling bumigat ang kanyang paghinga at ramdam ang sakit sa buong galaw niya. Habang nakikita ni Rimei ang tama sa katawan ng ating bida, ramdam niya ang bigat ng sitwasyon at ang takot sa maaaring mangyari. Tahimik niyang naisip, kung maglalaho ako, kung wala na ako, makakatakas si Songga ng mag-isa. Sabay na hinawakan ni Rimei ang token na ibinigay sa kanya ng ating bida, mahigpit itong nakapaloob sa kanyang palad habang nanginginig pa rin ang kanyang kamay. Napatukod ang ating bida ng kanyang sibat ng malakas sa lupa. Mabigat ang katawan habang mahigpit pa ring nakakapit sa kanyang sibat na nakatukod sa lupa. Malalim at mabigat ang kanyang paghinga, halatang nauubos na ang lakas niya. Malalim ang kanyang tingin na sinabi pa sa isip na tama nga si No Hagwan. Sa kasalukuyan kong kalagayan, hindi ko kayang labanan ng isang taong maayos na sinanay sa martial arts. Napatingala ang ating bida, mabigat ang paghinga habang pilit na inaangat ang tingin niya mula sa lupa. Sa harapan niya, makikita ang dulo ng espada ni Hajok Sim na nakatutok malapit sa kanya. Malamig at mapanganib ang presensya nito, habang ang sandaling yun ay tila humihinto ang lahat sa pagitan nilang dalawa sa gitna ng labanan. Nakangising sinabi nito sa kanya na hindi ka pwedeng bumagsak agad. Mawawalan ng saysay ang saya sa pagpatay sa iyo. Napaseryoso siya ng tingin habang sinasabi sa kanyang isip na wala akong maisip na paraan para talunin siya. Kahit man lang sana, masiguro ko na makakatakas si Rimei. Bigla namang napatingin siya sa gilid nang tawagin siya ni Rimei. May gulat sa kanyang mukha nang makita niya ito na sinabi pa na pakiusap. Dagdag pa niya habang lumuluha na mabuhay ka. Nanlaki ang mga mata ng ating bida nang makita ang biglang pagbagsak ni Rimei patungo sa bangin. Rimei, ang nasambit niya habang agad siyang napatayo at mabilis na humakbang papunta sa gilid. Sinubukan niyang habulin ito, pero tila huli na ang lahat, unti-unting bumabagsak si Rimei sa malalim na bangin. Hindi, malakas na sigaw ng ating bida habang inaabot ang kamay nito sa hangin. Pilit na inaabot si Rimei habang patuloy itong nahuhulog pababa. Sa isang iglap, tuluyan itong bumulusok sa tubig sa ibaba, kasunod ang malakas na pagsabog ng tubig mula sa pagkakabagsak. Mula sa itaas, nakatayo ang ating bida sa gilid ng bangin, nakatingin sa nagalaw na tubig sa ibaba. At dito na po nagtatapos ang ika-40 kabanata.
Ika-41 kabanata, sa pagpapatuloy. Makikita ang tubig sa ibaba na unti-unting kumakalma matapos ang malakas na pagbagsak ni Rimei, ang mga alon ay dahan-daang humuhupa. Sa gilid ng bangin, makikita ang kamay ng ating bida na nanginginig habang nakalawit sa hangin, tila ba hindi pa rin makapaniwala sa nangyari, habang ang bigat ng sandali ay nananatiling nakasabit sa katahimikan sa paligid. Napatikom ng kamao ang ating bida, sa kanyang isipan ay mabigat niyang sinabi sa isip na hindi ko siya naprotektahan. At naiisip niya si Rimei na umiiyak na may bahagyang ngiti sa mukha. At bigla siyang napasigaw ng malakas sa gilid ng bangin, ang tinig niya ay puno ng sakit, galit, at panghihinayang, na umalingaw-ngaw sa paligid. Tahimik na nakatayo si Hajok Sim, nakatingin sa ating bida mula sa malayo. Napahigpit ng mga ngipin si Hajok Sim na sinabi niya sa isip na lintik. Isa itong sakuna. Paano ko ito iuulat kay Lord Gunggong? Makikita ang ating bida na marahang yumuko at kinuha ang kanyang sibat mula sa lupa. Ang kamay niya ay mabigat at bahagyang nanginginig habang hinihigpitan ang pagkakahawak. At sa isang iglap, biglang kumilos ang ating bida, mabilis na sumugod pasulong, ang kanyang sibat ay nakatutok habang bumabalik ang determinasyon sa kanyang mga mata. May naiinis na ekspresyon si Hajok Sim habang nakatutok ang tingin niya sa ating bida na papasugod. Hahampasin sana siya ni Hajok Sim ng espada, mabilis at mabigat ang galaw, habang malamig niyang binigkas, oo. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Dagdag pa ni Hajok Sim, malamig at walang pag-aalinlangan ang kanyang tinig, mamatay ka. Mula sa kamay ng ating bida, mabilis niyang pinaikot ang kanyang sibat. At mabilis na inilagay ng ating bida ang kanyang sibat sa likod niya, pinatigas ang tindig at ginamit ito bilang pansalo sa paparating na atake. Pagkatapos maarang ang atake, makikita ang nanlilisik na mga mata ng ating bida habang mariin siyang nakatingin kay Hajok Sim. Mariin na nakatingin ito sa kanya habang sinasabi sa isip na grab. Ang grab technique ang pinaka-basic na depensa ng Six Harmonies Spear. Six Harmonies Spear, isang teknik sa sibat na binubuo ng 6 na magkakadugtong na variation, mula first harmony hanggang sixth harmony. Dagdag pa nito sa kanyang isip habang nakatingin ng mariin ang ating bida dito na bakit bigla siyang gagamit ng isang basic na martial arts technique laban sa akin. Ano ang pinaplano niya? At pagkatapos, mabilis na dumistansya ang ating bida. Umatras ng eksakto at may kontrol sa galaw, dahilan upang maiwan ang kanyang sibat sa pagitan nilang dalawa bilang pansamantalang harang. Bahagyang nagulat si Hajok Sim at napatingin sa kanya. Saglit na natigilan sa hindi inaasahang pagbabago ng posisyon sa kanilang laban. Mabilis na napalingon si Hajok Sim habang sinusuri ang biglaang kilos ng ating bida. Sa kanyang isipan ay dumaan ang pagtataka na itinapon niya. Ang kanyang sandata, bigla na lamang kumilos ang ating bida sa isang iglap, at bago pa tuluyang makapag-react si Hajok Sim. Isang malakas na sipa ang tumama sa kanyang mukha. Sa lakas ng tama, napaatras ang ulo ni Hajok Sim, kasabay nito ay malakas na tumalsik ito sa malayo habang tumutulo ang dugo sa ilong nito. Napahawak si Hajok Sim sa kanyang ilong matapos ang tama, bahagyang napaatras habang ramdam ang sakit at pagkabigla sa biglaang atake. Napasabi siya, ang lapastangang yun. Napababa ang kamay ni Hajok Sim mula sa kanyang ilong nang mapansin niyang may kakaiba. Napatingin siya sa unahan at doon niya nakita ang ating bida na mabilis nang tumatakbo papalayo. Habang mabilis siyang tumatakbo, matigas ang kanyang ekspresyon at hindi na lumilingon pa, at sa kanyang isipan ay mariin niyang sinigaw sa isip na kaya ko pa siyang iligtas. Dagdag pa niya sa kanyang isipan habang patuloy ang pagtakbo, hindi pa huli ang lahat, kailangan ko siyang iligtas. Ngunit biglang hamarang ang mga natitirang kalaban sa kanyang daraanan. Sabay-sabay na pumihil sa kanyang landas. Nagulat ang mga kalaban sa biglaang pagsugod ng ating bida, sandaling natigilan sa tindi ng kanyang determinasyon. Mula sa likuran, umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Hajok Sim, bakit kayo nakatitig lang? Ano pang hinihintay ninyo? Huliin siya. Sa utos na yun, muling kumilos ang mga kalaban, sabay-sabay na sumugod upang harangin ang ating bida at pigilan ang kanyang pagtakbo. Napasabi pa na ang baliw na yan. Sa mabilis at halos hindi na masundan na galaw. Isa-isa niyang naiwasan ang mga atake ng mga kalaban sa kanya. Ang kanyang katawan ay gumagalaw ng eksakto at puno ng instinct, na para bang bawat hakbang ay alam na kung saan dapat pumunta. Sa kabila ng pagod at sugat,
Hindi siya bumabagal, patuloy siyang sumusulong, iniiwasan ang bawat suntok at hampas habang pilit na binubuksan ang daan patungo sa kanyang pakay. Mariin siyang tumingin sa kanyang unahan, ang mga mata ay puno ng iisang layunin. Sa isang iglap, muli siyang kumilos, mas mabilis, mas determinado. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit ang sigaw, ililigtas ko siya. Kasabay nito ay lalo pa niyang binilisan ang kanyang pagtakbo, ang bawat hakbang ay eksakto at walang pag-aalinlangan, dahilan upang maiwasan niya ang mga atake ng kalaban na pilit siyang pinipigilan, habang patuloy niyang hinahabol ang pag-asa na maabot si Rinne. Napasigaw si Hajok Sim, ang boses niya ay puno ng galit at pagkainis habang nakatingin sa papalayong anyo ng ating bida, na ang lapastangang iyon. Bilisan ninyo at huliin siya. Mga hanggal, makikita ang mga bakas ng paa na malalim na umuukit sa lupa sa bawat hakbang tanda ng bilis at bigat ng kanyang pagtakbo. Tahimik na nakatingin ang matandang lalaki mula dito. Mariin siyang nakatingin sa lupa, sinusundan ang mga bakas ng paa na papalayo. Mahina ngunit puno ng pag-aalinlangan ang kanyang tinig nang magsalita na sa kanya ba ito. Ang kanyang mga bakas ng paa. Pero bakit mga bakas lang niya ang narito? Sa katahimikan ng paligid, biglang may sumigaw mula sa likuran, dito, Yunekte. Agad na napalingon ang matandang lalaki ng mabilis, ang kanyang mga mata ay agad na naging alerto habang sinusuri ang pinagmulan ng sigaw. Mabilis na tumatakbo ang grupo ni Hajok Sim, sabay-sabay at organisado ang kanilang galaw habang hinahabol ang direksyong tinahak ng ating bida. Naiinis na sinabi ni Jok Sim sa kanyang isip na itinapon niya ang kanyang sandata para lang tumakas. Kung mabibigo tayong mahuli siya at mawala ang babae, tiyak na kukunin ni Lord Ganggang ang ating mga ulo. Makikita ang bunjing ngipin nito na naiinis. At sinigaw pa nito mula sa likuran na kung hindi natin siya mapapatay, para na rin tayong patay. Naintindihan niyo ba? Mas binilisan pa ng grupo ni Hajok Sim ang kanilang pagtakbo, sabay-sabay na sumabay ang kanilang mga galaw habang pinapabilis ang habol. Mabilis na umakyat sa puno ang matandang lalaki, halos walang ingay ang kanyang galaw habang agad siyang nakapwesto sa isang sanga. Mula roon, tahimik niyang pinagmamasdan ang grupo ni Hajok Sim na patuloy na humahabol sa di kalayuan. Nakikita ng matandang lalaki ang ating bida na mabilis na tumatakbo sa loob ng kakahuyan. Hingal na hingal ang ating bida habang patuloy na tumatakbo sa kakahuyan, ramdam ang bigat ng pagod sa bawat paghinga at hakbang. Sa kanyang isipan ay paulit-ulit niyang naisip, kailangan kong bilisan, maabuti nila ako gamit ang kanilang light-footed technique. Malapit na ang ating bida sa tabing ilog kung saan bumagsak si Rinne. At habang papalapit siya ay mas lalong bumibigat ang kanyang paghinga. Sa kanyang isipan ay dumaan ang pag-asa, sa wakas. Ngunit bigla ring umalingaw-ngaw mula sa likuran ang sigaw ng mga humahabol, doon. Siya na yon, agad napalingon ang ating bida, at sa kanyang isipan ay mabilis na pumasok ang gulat, agad-agad. Ganito sila kabilis humabol. Mula sa likod niya, inipit ng kalaban ang dalawang kutsilyo sa mga daliri nito habang hinahabol ang ating bida. Hinagis ng humahabol ang isang kutsilyo, mabilis itong humiwa sa hangin habang sinisigaw niya, tapos na ang habulan. Tumama ang kutsilyong inihagis sa binti ng ating bida, dahilan upang agad siyang mawalan ng balanse. Sa isang iglap, nadapa siya sa lupa, dumulas ang kanyang katawan sa lupa. Napasigaw ang mga humahabol habang nakadapa ang ating bida, nahuli na natin siya. Dagdag pa ng isa, puno ng pang-aasar at galit, lapastangang daga. Makikita ang tama sa binti ng ating bida. Habang nakadapa siya at ramdam ang bigat ng sugat sa binti, dumaan sa kanyang isipan ang matinding pag-aalala, ang binti ko, tinamaan nila ang binti ko. Hindi ko na ito maramdaman, ito na ba, ang katapusan? Pinilit ng ating bida na igalaw ang kanyang katawan sa kabila ng sakit, nanginginig ang kanyang mga braso habang unti-unti niyang inaangat ang sarili mula sa pagkakadapa. Sa kanyang isipan ay mariin niyang inulit, hindi pwede. Pinilit niyang tumayo, kahit mabigat ang sugat sa binti, habang patuloy niyang sinasabi sa sarili, kahit pa mawalan ako ng binti, kailangan kong magpatuloy. Pagkatayo ng ating bida, agad siyang sinalubong ng mabilis na pagsugod ng dalawang kalaban na sabay na humataw ng kanilang sandata. Kasabay ng kanilang galaw ay malakas nilang sigaw, saan mo sa tingin mo balak pumunta? Agad na napaluhod ang ating bida matapos ang sunod-sunod na atake,
Bumigat ang kanyang katawan habang pilit niyang sinasalo ang sarili gamit ang kanyang mga kamay sa lupa. Pinagmasdan siya ng mga ito habang sinasabi na matigas na lapastangan. Kahit ganyan na ang binti mo, sinusubukan mo pa ring tumayo? Makikita ang kamay ng ating bida na nakadiin sa lupa, sa paligid niya, maririnig ang malamig na usapan ng mga kalaban, kaya putulin na lang kaya natin ang tuluyan ng binti niya? Dagdag pa ng isa habang nakatingin sa kanila na hayaan mo na. Ano pa ba ang magagawa ng katawang yan? Makikita na gumagapang ang ating bida na tahimik na pinagmamasdan siya ng kalaban. Sinabi pa niya sa isip na, Rime, maghintay ka pa ng kaunti. Makikita ang ating bida na unti-unting gumagapang papalapit sa gilid ng ilog habang mabigat ang kanyang paghinga at nanginginig ang kanyang mga galaw. Sa kanyang isipan ay mariin niyang inulit, pupuntahan kita agad. At sa unahan niya, makikita ang kalmadong tubig ng ilog, tahimik na umaagos sa kabila ng kaguluhan sa likuran niya. Pilit niyang iniaabot ang kanyang kamay patungo sa tubig, nanginginig at mabigat ang galaw. Sinabi pa niya na kailangang iligtas si Rine. Pero ang katawan ko, biglang makikita naman ang matandang lalaki na sinabi na gusto mo bang mabuhay? Itinaas ang tingin ng ating bida, na makikita siya na nakadapa puno ng dugo ang lupa na tumingala sa matandang lalaki. At dito na po nagtatapos ang ika-41 kabanata.